Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ngayon ng Wednesday, ngayon po ay October 30. Ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong How to Press to the Unknown. Ang bawat isa po sa atin ay dumadaan sa mga bagay ng buhay na wala tayong katiyakan. Sa bawat araw na tayo gigising, sinasalubong tayo ng iba't ibang mga karanasan, iba doon or marami doon ay hindi pa natin naranasan. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming natatakot sa kinabukasan, natatakot doon sa future, natatakot doon sa mga unknown. Kasi po, ang gusto natin lagi ay makatiyak, ang gusto natin ay makasiguro, gusto natin ay nakikita natin kung ano yung ating mga lalakaran. Kaya po maraming mga tao takot na nasa kadiliman. Sino nga ba naman ang ayaw na nakikita man lang yung kanyang hinaharap o nahihipo man lang yung mga bagay na nasa kanyang kapaligiran? Ang tao'y likas doon sa pagiging sigurista. At may mga tao na bago gawin ang isang bagay, bago magpasya, ay gusto munang makasiguro na tama ang kanyang gagawin. Sa dami nga naman ng mga umaakay sa maling daan, sa dami nga naman ng mga taong mapagsamantala, yung mga taong mga scammers kung tawagin, ay natatakot tayong magtiwala agad. Sa mundong ito, wala naman pong kasiguruhan na matatanaw at masisilip natin kung ano ang mangyayari bukas. Yung iba po'y kumukonsulta sa mga albularyo, sa mga espiritista, doon sa mga nagsasabing nakikita ang future, para at least kahit papaano'y meron silang idea what will happen tomorrow. Because of the fear of the unknown. Kaya nagkaroon ng fascination ng tao, maging ang mga Kristiyano, doon sa mga tinatawag na pastor na nakakakita ng vision. Yung mga pastor na tatayo sa harapan mo, papatungan ka ng kamay sa ulo at sasabihin sa iyo, kapatid, ito ang vision ng Diyos sa iyo. And this is the vision of God for you, for your family, for your children. Maging mga Kristiyano naakay ng mga ganong palpak na mga katuruan. Dahil nga po maraming mga tao, at least kahit paano'y magkaroon ng idea what will happen for tomorrow or for the future. But today or tonight, kung anumang oras naroroon kayo sa inyong kalagayan, titingnan natin ano po bang mga dapat nating gawin sa mga bagay na wala tayong katiyakan. At gagamitin po natin dito ang kasaysayan ni Josue nang papasok na siya at ang bansang Israel sa lupang ipinangako ng Diyos. Ito po'y lupain na wala silang katiyakan, lupain na wala silang idea. Si Josue po, ang kaisa-isang tao, o rather, dalawa sila, kasama ni Caleb, na sumilip doon na mayroong ibang pananaw. Naaalala niyo po ba nang inutusan ni Moses ang 12 lalaking ito mula sa tribo ng bawat isang tribo ng Israel para silipin, tiktikan ang lupang pangako. Lahat sila'y nakatanaw ng mga kagandahan ng lupain. Lahat sila'y nakatanaw ng mga potential na meron doon. Ipinasilip sa kanila ng Diyos ang lupaing ito. Ipinakita po sa kanila ng Diyos at nagulat po yung mga espiya, nagulat yung mga tao na tumingin doon sa lupaing ipinangako niya. Pero sa bawat tribo, ang mga representative nito, 10 sa kanila ay nagulat ng napaka-negatibong ulat. Pinasilip na po sa kanila. Ipinatanaw na po nila ang kanilang future. Ipinakita na ng Diyos ang kinabukasan, pero pinili pa rin ng mga taong ito na huwag tumuloy sa plano ng Diyos, na huwag lumakad sa plano ng Diyos, not to press
to the things that are already known to them. Dadalawa lang po ang siyang nagpipilit na pasukin na natin. Kasama natin ang Diyos. Ibinigay na ito sa atin ng Diyos. Subalit, alam niyo po mga kapatid, mas maimpluwensya ang mas nakararami at ang nakararaming ito ang pumigil sa potensyal ng bayang Israel para angkinin ang ibinigay sa kanila ng Diyos. Because of the fear of pressing to the things that are unknown. So, sa oras na ito, pagkalipas ng mahabang taon, 40 taong paglalakbay doon sa disyerto ng Ilang, narito na uli sila sa harapan ng lupang pangako. Marahil ang mga bagay na taglay ng bansang Israel ay mga kwento ng kanilang mga representative. Kwento ng kanilang mga leader na ipinadala upang tiktikan ang lupang pangako. Pero may isang lalaking kasama sila na ngayon ay nangunguna. At tingnan natin papaano nila pinasok ang lupang pangakong ito. Samahan niyo po ako, let us go to the text that we will be discussing today. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. So nagkampo muna sila bago sila tumawid. Pakalipas ng 3 araw, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priest, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priest who carry the ark of the covenant, when you reach the edge of the Jordan's water, go and stand in the river. And Joshua said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you, and that He will certainly drive out before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Girgashites, Amorites, and Jebusites. See, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now then, choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe, and as soon as the priest who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot on the Jordan, its waters flowing downstream will cut off and stand up in a heap. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita. Kagaya ng binanggit ko kanina sa introduction, this is the message Joshua had for his people in the words of our text. Makikita po natin mga kapatid na sa mga talatang ating binasa, every one of us is headed into the unknown. We are facing a future that no one can pretend to understand. We are all pressing into the unknown.
Wala pa hong pwede tayong panghawakan tungkol sa bukas sapagkat wala namang nakarating sa bukas at nakabalik at nagsabi kung anong mangyayari bukas. Kaya sinong otoridad ang ating panghahawakan dito? Para sa bansang Israel, napakapalad nila sapagkat meron silang leader ngayon na nakarating na at nakatanaw na ng mangyayari, nakatanaw na kung anong meron doon sa kanilang pupuntahan. Sinabi po ng talata sa Joshua 3:2-4, after 3 days, the officers went throughout the camp giving orders to the people. Eto na ang gagawin natin. Papasok na tayo. Pag nakita nyo na yung Ark of the Covenant na nauna sa inyo, pasan-pasan ng mga Levitical priest, tatayo na kayo. Susunod na kayo. Susundan nyo ang Ark of the Covenant. Ito pong verse 4, ang napakahalagang makita natin. Sabi po roon, then you will know which way to go. Tayo pong lahat ay naglalakbay patungo sa walang katiyakan. Pero merong mahalagang prinsipyong dapat tayong makita. Sa paglalakbay na ito sa walang katiyakan, importanteng meron tayong sinusundan. Or else, hindi na tayo tatayo. Mananatili na lang tayo doon sa ating kinalalagyan. Hindi na tayo uusad. Katulad ng bansang Israel, nung unang sinilip nila ang lupang pangako, kinatakutan ito ng marami kasi ang nagtagumpay ay ang 10 negatibong spies. Ito ang kanilang sinunod. Ito ang kanilang pinaniwalaan. At nagdala ito ng takot na humakbang patungo sa kanilang destinasyon. Dito, sinabi ni Joshua ang realidad na meron na naman kayong pagpapasyahan. Meron na naman kayong susundan. Eto na naman tayo sa kawalan. Tayo ba'y magpapaikot-ikot na naman ba ng 40 taon? Tayo ba'y aatras na naman doon sa naisin ng Diyos na ating patunguhan? Tayo ba'y hindi naggagalaw sa potential na nais ng Diyos? O susunod tayo sa Kanya? Ang napakaganda ho rito, hindi sinabi ni Josue na ako ang inyong susundan. Ang susundan natin ay ang Ark of the Covenant. Nakuha niyo po mga kapatid? Bakit mahalaga ito? Because it is only God ang nauna sa atin doon na makapagtuturo ng tamang direksyon. Kaya kapatid, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, kung ikaw ay takot sa paghakbang sa iyong kinabukasan, lagi kang puno ng pag-aalala, ng anxiety kung ano mangyayari sa iyong karir, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong trabaho, sa iyong future. Ang unang-unang ipinapaalala sa atin dito, we are all pressing to the unknown. You need to follow the direction of God. At certain seasons or stages of our lives, we become more aware of the hazardous nature of our choices as we press into the unknown future. Lagi pong nakakatakot yung una Yung mga bagay na hindi natin tiyak. Naalala niyo po ba yung unang-una kayong pumasok sa paaralan? Kung meron po mga excited pumasok sa paaralan, ako po'y takot na takot. Talaga pong kapit akong maigi sa saya ng aking nanay nung inihatid ako sa unang pasok ko sa paaralan. Ayaw ko po talagang pumasok. No, kaya yung nanay ko, sabi ko, huwag kayo aalis dyan, nanay. Tingin ako na tingin sa bintana. Naku po, nung nakita ko wala na nanay ko, umuwi na. Wala na. Nagiiyak na po ako. Nakakatakot yung unang mga karanasan kasi hindi mo alam. Ano ba mangyayari sa paaralang ito? Maghapon kang naan doon, yung teacher mo, terror. Di ba? Yun yung mga anxieties
Pagkatapos yung unang examination, tapos po noon sa pag-aaral, natapos ka, yung unang trabaho, unang interview. No? Pagkatapos mag-aasawa ka, yung unang panahon na tatanggap ka na ng responsibilidad. Unang araw na ikay magiging ama o ina, unang araw ng paglipat sa isang bagong tahanan, pagtungo sa ibang bansa, at marami pang mga bagong karanasan. Ang buhay natin ay puno ng pagpapanibagong paglalakbay sa walang katiyakan. Nung pinasok ko po ang pagpapastor, napakaraming tanong sa buhay ko. Kaya bang buhayin ng pagpapastor ang aking anak, ang aking pamilya? At kaya marami ang hindi pumapasok sa larangang ito dahil sa kawalang katiyakan. Mga kapatid, ikaw at ako bawat araw ay humahakbang sa walang katiyakan. Walang kasiguruhan. Sinong nag-aakala na ang maghapong ito'y matatapos pa natin, na meron tayong lakas? Sinong mag-aakala na kagabi nung ikay natulog ay gigising ka pa ngayong umaga? Walang kasiguruhan ang buhay. Walang siguradong may trabaho pa bukas. Without us knowing it, magsasara na pala ito. Ile-lay off ka na pala. Walang kasiguruhan ng kakainin, ng kasiguruhan ng merong kang pambili, ng merong kang iinumin, at marami pang iba. Every single day ng buhay na ito is a walk to the unknown. And every single day we live, we are, in one sense, pioneers, trailbreakers, and we never know what a decision may bring forth. Tama? Napakadalas mga kapatid, aminin man natin o hindi, gusto man natin o hindi, o pinapangarap nating lagi na masilip at matanaw man lang kung ano ang meron bukas o masilip kung anong mangyayari sa hinaharap. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang kinabukasan ay itinago sa atin ng Diyos? Bakit wala tayong kakayahang silipin ang mangyayari bukas? Bakit kaya inilihim ito ng Diyos? Alam niyo po kung anong sagot? Ito po. If we could see into the future, katulad ng Diyos, we might try to play God. Tatanungin kita kapatid, kung natatanong mo na kung ano mangyayari sa bukas, anong gagawin mo? Sigurado po ako, babaguhin mo yung mga ayaw mo. Tama? Kung meron kang kakayahang silipin ang mangyayari bukas sa makalawa, sa 10 araw, sa 1 buwan, sigurado, magkakagulo ang mundo. Dahil babaguhin mo ang kinabukasan ayon sa iyong preference. Ibig sabihin nun, magiging Diyos ka sa mga pagpapasya mo. Tama? But God in His love and mercy has veiled it so that we might better learn to trust Him and walk with Him. Itinago ng Diyos ang ating mga bukas, hindi niya ito ipinaalam upang lalo tayong umasa lang sa Kanya, magtiwala lang sa Kanya. At ayaw niya na tayo maging Diyos ng ating mga buhay o Diyos ng iba. Can you imagine kung matatanong mo yung oras ng kamatayan ng mahal mo sa buhay, babaguhin mo yun. Yung mga oras na malilay off ka sa trabaho, babaguhin mo yun. Yung mga bagay na ayaw mo at hindi pabor sa'yo, babaguhin mo yun. Magsisilbi kang Diyos, maaaring papatay ka, maaaring kukuha ka, maaaring mag-iimbot ka sa mga bagay na natatanaw mo. At yun ang dahilan kung bakit hindi tayo binigyan ng Diyos ng kapasidad na matanaw kung anong mangyayari bukas. I often wish that God might
tell me what the next step should be. But God does not reveal the details of the future. But that does not mean we have to be afraid. Amen? Hindi nangangahulugan na hindi sinabi sa atin ng Diyos, hindi ipinatanaw sa atin ng Diyos kung ano mangyayari bukas, mamumuhay na tayo sa takot. At dahil hindi natin tiyak, hindi na tayo susubok sa mga bagong karanasan. Bakit? Kasi ang susunod na punto na gusto ko nating makita ay ito. God has given a guide to His people. Parati po yun, mga kapatid. At dito po sa ating kasaysayan, sinabi ng Diyos na si Joshua, sa pagkakataong ito'y ilalagay ng Diyos sa isang posisyon katulad ng dating leader nito na si Moses. Binigyan ng guide ang bansang Israel na siyang mangunguna sa pagpasok nila sa lupang pangako. Sabi po ng talata sa verses 4 to 6 na, ito po ang sabi. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. And Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priest, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and they went ahead of them. Alam niyo po ba ang kasaysayan niyang Ark of the Covenant na yan? Yan po yung kanilang susundan. Bakit ito ang ginawa ni Josue? Siya ang leader, siya ang inappoint na kapalit ni Moses. Hindi ba dapat lagi ang nauuna ay leader? Hindi ba dapat ang laging sinusundan ay yung leader? Pero bakit dito ang ginawa ni Josue? Ang mauuna ay ang Ark of the Covenant. Importante na sa lakad na ito, mauuna ang arko ng Diyos. Mahalagang tingnan natin, mga kapatid. Ano ba tong Ark of the Covenant? Sa Exodus chapter 25 verse 10, doon yung mababasa. Moses receives the command to build an ark of acacia wood, and within this ark were to be placed the tables of the law which God was about to give to Moses. Upon the top of the ark, probably not as a lid but above the lid, was a golden plate upon which two cherubim with raised wings and facing each other covered the ark. From the place between the two cherubim, God promised to speak to Moses as often as he shall give him commands in reference to the Israelites. So yung Ark of the Covenant, inyutos to ng Diyos. Nagagawin ni Moses, hindi pa nga na ibibigay yung Ark of the Covenant, inyutos na to. And God made a conditional covenant with the children of Israel through His servant Moses. He promised good to them and their children for generations if they will obey Him and His law. But He always warned of despair, punishment, and dispersion if they were to disobey. So as a reminder of this covenant, the Lord had the Israelites make a box according to the design ng Diyos. At ang tawag po sa box na ito, yung the Ark of the Covenant. Nandun yung 10 utos ng Diyos. Naglalaman ito ng kautusan ni Yahweh. The Ark was designed, or this box or Ark, was to be kept in the inner sanctum of the wilderness tabernacle.
Yung tabernakulong meron sila doon sa ilang, kung saan sila nagtitipon para sumamba, na andoon yung Ark of the Covenant. And this chest is known as the Ark of the Covenant. Yun po yun. Ganong kahalaga sa kanila yun. May tagapag-alaga yun. May designated na tagabuhat yun. And the Ark was designed to be a symbol of what? This served as the symbol and presence of God. Nasa gitna ito ng mga tao. In the midst of His people is the common teaching of the Old Testament. This place on the lid ay tinatawag po itong mercy seat. Yun pong pinakatakip nito, ang tawag doon ay mercy seat. Isang beses, isang taon, yung priest would enter the holy tent, pipisikan niya, wiwisikan niya ng dugo ng hayop, yung mercy seat na yon. At yun po'y paglalarawan ng paglilinis ng kasalanan ng bansang Israel. Kaya yun po mga kapatid ay ginagawa nila taon-taon. Kaya maging sa New Testament, tinuturo po yun na yung offering of the blood of the animal, i-sprinkle po ito ng high priest, palatandaang sila'y tinubos, nilinis sa kasalanan. And this old covenant on the Day of Atonement is no longer needed. Dahil nung si Jesus ay namatay, nahapak na yung tolda sa pagitan ng templo ng Holies of Holy, kaya po ang tao'y malaya na makakapasok doon. Hindi na po kailangan ng isang high priest na gagawa noon. Si Kristo na ang ating punong saserdote. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Hindi na kailangan ng paulit-ulit na pagbububo ng dugo. His sacrifice on the cross was complete atonement for sin. So the Ark of the Covenant was made for two reasons. Take note. Merong dalawang dahilan kung bakit ginawa ang Ark of the Covenant. Una, it carried the stone tablet on which the commandments were written. Bakit kailangan ang Ark of the Covenant ang mauna at kailangan ito ang sundan ng mga tao dahil ang mga tao ay never been to this place before. It is a walk to the unknown. It is a new future to them. Kailangan guided sila. At kailangan tama ang kanilang sinusundan. In principle, ipinauna ang salita ng Diyos, yung Ark of the Covenant, na nagtataglay ng utos ng Diyos upang ito'y patuloy na magpaalala sa mga tao. Sa paglalakbay na ito, dapat guided tayo ng salita at utos ng Diyos. Dahil ano ang covenant? Pag naging masunurin kayo, pagpapalain ko kayo. Pero pag hindi kayo masunurin, pangangalatin ko kayo. Kaya sa wilderness, palagay ko, naintindihan na nila. Naintindihan na nila ang mensaheng ito. Kaya this time, ang sabi ni Josue, mauna ang Ark of the Covenant, susunod kayo because you have never passed this way before. The Ark of the Covenant carried the stone tablets of the commandment of God. At pangalawa, it functioned as a way for Yahweh's presence to be with the Israelites and communicate with them. Kahit paanong Google ang gawin ninyo, kung ano ba ang Ark of the Covenant, madidiscover ninyo na para sa bansang Israel, the Ark of the Covenant is the presence of God with His people. Joshua chapter 3 verse 3, giving orders to the people, when you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions. Anong gagawin? And follow it. Sa verse 6, Joshua said to the priest,
take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. Ito ang kanilang sinundan. Mabuti na lamang mga kapatid, ang Diyos, kahit we are all pressing into the unknown, God has given a guide to His people. Sa panahon natin, ganun pa rin at hindi nagbabago. Ang prinsipyong ito ng lumang tipan ay parehong prinsipyong kailangan nating matutunan. Tayo po'y naglalakbay into the unknown. Wala tayong katiyakan kung anong mangyayari bukas. Pero salamat, binigyan tayo ng salita ng Diyos. Binigyan tayo ng mga Joshua ng ating mga buhay. Mga pastor na gagabay, pero hindi pastor ang siyang susundin para manguna, kung hindi ang salita ng Diyos at ang kanyang mga kautusan. Amen? Kaya kahit si Joshua, kahit ang propeta, kahit ang inyong pastor, at nagtuturo na siya'y sundin, na labag na sa sinasabi ng banal na kasulatan, huwag niyo pong susundin. Amen? Sapagkat kung meron pong otoridad na final sa ating pananampalataya, ay ang sinasabi lang ng banal na kasulatan. As we celebrate the Reformation Month, tomorrow, ang araw ng selebrasyon ng araw ng Reformation, ipinapaalala sa ating balikan na ang tanging dapat nangunguna sa bawat lakbay ng buhay, lalo sa walang katiyakan, ay ang malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakahalaga nito. Napakahalagang ipangaral, ipagtanggol at ituro ang mga prinsipyong ito. Or else, magpapakapa-kapa ang mga Kristiyano sa kawalan. Bilang mga pastor, bilang mga lingkod ng Diyos, napakahalaga na i-devote ng mga pastor ang kanilang panahon sa pagtuturo ng mga naisin ng Panginoon. That is how important the teaching of the doctrine, theology sa ating mga miyembro. Ang sabi po ng Great Commission, humayo kayo, ipangaral ang Ebanghelyo at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Ito ang dapat nating sundin. Mateo 28, verse 20. Amen? Now, sa pagpasok sa unknown, sa pressing towards the unknown, na lahat naman tayo dumadaan doon, salamat meron tayong guide. Pero anong dapat nating gawin? Pangatlo ang sabi, consecrate yourselves, sanctify the Lord God in your hearts. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, the children of Israel had been in wilderness for 40 years. Joshua knew God was already to bring them into Canaan now. But first, there was to be a solemn act of dedication. Ano sabi ng talata? Sanctify the Lord God in your hearts. Get the foundation sure and solid. Do not try to go forward to build on a partial surrender. Importante ang pagsunod. Joshua 3:5, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Ito ang unang requirements. Importante ang pagsusuko ng buhay. Hindi uubra ang unang ginawa ng kanilang mga ninuno nang ipinasilip para mag-espiya sa lupang pangako. 10 sa kanila ang hindi naging malinis ang intensyon.
10 sa kanila ang naging negatibo, kinatakutan ang pagpasok. Kaya sa pagkakataong ito, ready na kayo, pero unang gagawin, linisin nyo buhay nyo. I-sanctify ninyo ang inyong mga buhay. Isuko nyo na ito sa Panginoon. Hindi pwede ang partial surrender lang. Kasi alam ni Joshua, naranasan niya na ito na baka pag nakita na yung mga higante doon sa lupang pangako, magtakbuhan na itong mga to. Baka gamitin lang nila yung kanilang lakas at kanilang effort para sa kanilang mga sarili. Alam niyo po mga kapatid, tawid Jordan pa lang ito. Pagtawid pa lang sa Jordan ito, wala pa sila sa Jericho. Pero ano nangyari sa kanila? Nung isinuko nila ang buhay nila at ang sinunod nila, yung Ark of the Covenant, ang sunod nila ay plano ng Diyos. Ano pong nangyari mga kapatid? Ang sabi po dyan, you will see amazing things among you. At alam natin kung ano nangyari. Nakatawid sila sa River Jordan. Maging ang Panginoong Hesukristo. Jesus wanted His disciples to go into the world. Tama? Inutusan niya, binigyan niya ng komisyon, you will go to the world to preach the gospel. Pero bago siya umakyat sa langit, may ibinili ng Panginoon sa kanila. Anong sabi niya? The last thing He told them before He left was, don't leave town. Huwag kayong aalis. Manatili kayo dito sa Jerusalem. Bakit? Bakit? Naaral na po natin yan Kung kayo po'y regular na listener ng Tinig ng Pag-asa. Inutusan ka to do a mission, to preach the word, to go into the world. No? Pero bakit hindi kayo pinapaalis sa Jerusalem? Ang sabi, because they were ready to go and give of their best, but that wasn't good enough. Ang gawin ang komisyon at layunin ng Diyos sa sariling effort, hindi ito sapat. Kaya ang ginawa, they had to sanctify the Lord God in their hearts. That is, give Him total allegiance, so that the Lord God could sanctify them through and through. At mangyayari ito, ang sabi, hintayin ninyo ang Espiritu Santo. You cannot fulfill my commission on your own. You need power, and the power will come. At anong nangyari? Pagbaba ng Espiritu Santo, isang sermon lang ni Pedro sa Jerusalem, 3,000 tao ang nanampalataya sa Diyos. Dahil ba magaling si Peter? No. Peter consecrated himself. They waited. The power came. And God did His thing. Kung paano po ang nangyari sa Old Testament na ipinasaksi ng Diyos sa pamamagitan ni Josue ang amazing things ng pagpasok sa Kanaan, ganun din naman ang ipinaranas ng Diyos sa kanyang mga alagad sa panahon ng Pentecostes. Can you see the parallel, mga kapatid? If we want God to bless us, use us, then God has to have our total and complete allegiance. Can we say amen to that? Tandaan po ninyo, our best isn't good enough in this day or in any other day. Sabi nga ni James Ingram, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Totoo po yun. Ano ang kaya mong gawin na hindi kayang gawin ng Diyos? Kaya kung may mga bagay na pinaplano ka, you must be in complete reliance, complete allegiance sa Diyos. Ang buhay natin, paglalakbay sa kawalang kasiguruhan. Paglalakbay sa walang katiyakan. Bawat hakbang natin ay
kapa sa kadiliman. Pero hindi tayo tumitigil dahil meron tayong sinusundang prinsipyo. Meron tayong giya sa pag-abot ng mga bagay at paglakad sa kawalan. Ito'y walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ang kanyang mga pangako. Amen? So, but when we belong wholly to God and we are seeking His mind, then what God can do is better than ours. Amen? Joshua 3:5. Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. God did do a miracle thing for His people in their tomorrows. Amen? They walk through the waters of the Jordan by a miracle. Now, what is the application here? Personal application ng ating mga buhay sa pag-aaral na ito. Do you need to sanctify the Lord God in your heart? Do you need to work on your personal willingness to obey? Do it. Before the Lord can do wonders tomorrow, you have to obey Him today. Amen? Now, what choices do you and I have? 1. If not Jesus, then who will be your master? If not Jesus, sino ang iyong susundan? Kahapon, pinag-aralan natin yung importansya ng sandalan eh. Importansya ng ating sinasandigan. Yung learning to lean properly, yun po yung topic natin yesterday. Kanino ka nakasandal? Dito naman, guide, sino ang iyong sinusundan. Pag hindi si Kristo ang sinusundan mo, sigurado susunod ka sa iba. And no man, no woman can serve two masters. You cannot be Lord of your own life and expect Jesus to guide you into the unknown future. Amen? Kaya nga, consecrate your life. Sanctify the Lord in your heart. Pangalawa, if not now, then when shall you decide to let Him have His way? Sinasabi mo, Kristiyano ka ng matagal. Ang tanong, sino pong nasusunod sa buhay mo? Ikaw pa rin. Sinasabi mong ikay mananampalataya, pero ikaw pa rin naman ang nagpapasya. Huwag natin kakalimutan ang sabi ng Westminster Short Catechism, question number 1. Ano ba ang chief end ng tao? The chief end of man is to what? Glorify God and to enjoy Him forever. Are you enjoying God today? By giving Him glory? Or you are still on the throne of your life, guiding your life to wherever you want to go? Tandaan po ninyo, God is patient and long-suffering, but God is not mocked. Whatever a person sows, that is what a person reaps. Amen? And if God is dealing with you over a matter of surrender, in some areas or some situation or some things in your life, then to deliberately hold Jesus off is to refuse to receive His leadership. Ang pinipili pa rin natin ay ang 10 espiya sa halip na si Josue o si Caleb. At magpapaikot-ikot lang tayo sa biyahe ng ating buhay. Magpapakapa-kapa lang tayo sa kawalang katiyakan. What choices do you have? And what choices do I have? Kung hindi si Jesus, then who will be the master? If not now, then when shall you decide?
And 3, if not God's guidance, then who will walk with you into the unknown? Kung hindi ang salita ng Diyos ang inyong susundan, kaninong payo ang inyong magiging guide? The answer is, you will follow your covenant with God and go with His people and be a part of His church, or you will walk alone into the darkness where you have never been before. Piliin ninyo, mga kapatid. Landasin kasama ang salita ng Diyos na patungo sa pag-unlad at paglago, o pananatili sa kadilimang pakapa-kapa sa walang kasiguruhan ng buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless, mga kapatid.